Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa inyong lahat, isang napakagandang hapon po. So sa lahat kong mga subscriber, sa lahat kong mga viewers, sa lahat kong mga commentator, share, welcome back po sa ating usapang gulayan sa hapong ito. So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers kung paano po tayo magtatanim ng ampalaya at ano ang kailangan ihanda at ano ang gagawin. So sa ating kwentuhan ngayong hapon mga ka-farmers, alamin natin ang mga ginagamit ko dito, no, sa aking ampalaya. So ngayon mga ka-farmers, meron tayong mga tao din na dalawa dyan at saka dalawa doon. So ang ginagawa nila mga ka-farmers, mga ka-viewers, ay binabasa po nila ang ating tataniman po ng ampalaya. Okay, so bago natin umpisahan mga ka-farmers ang pagbahagi ng kunting kaalaman sa pagtatanim po ng ampalaya sa hapong ito, mega love shout out po sa lahat kong mga subscriber, sa lahat kong mga viewers, share at commentator, at saka sa mga farmers groups o samahang magsasaka. Sa inyong lahat, hindi ko na po kayo maisa-isa. Magandang hapon at mega love shout out din and happy watching. Okay, so ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ang ating tataniman po ng ampalaya ay hinuhukay po natin sa lalim ng mga 6 to 8 inches. Tapos naglagay na po tayo din ng fertilizer. So ang fertilizer na ating ninalagay mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, ay naghalo po tayo ng isang sakong Unique 16. Pakitik note lang po, isang Dufus at saka isang Mega Multiflam Vitamin. Then meron din tayong Wukasim Granule. So yun po ang ating nilalahok mga ka-farmers. Then pagkatapos nilagyan natin to sa dami na tag 20 grams mga ka-farmers. So una, ang nakalagay sa ilalim ay fertilizer. Pagkatapos sa fertilizer ay ipot ng manok. Pagkatapos na ipot ng manok, yung Fertifeld mga ka-farmers. Ito po ang Fertifeld daw. So yun po ang mga ninalagay natin sa ating mga taniman, no. So produkto po siya sa Pinidmonco, no. Fertifield Organic Fertilizer, guaranteed analysis, nitrogen 2.99, phosphorus tapos 3.42, at saka meron siyang potassium na 2.68. So yun po ang ating ibang nilalagay mga ka-farmers. So pagkatapos dito mga ka-farmers, pwede na natin to taniman, no. Ang itatanim natin din ay ang ating ampalayang nakapunla na sa ngayon ay 6 days na. So pwede siya taniman natin ngayon, pwede din bukas. So ito ang aming ginagawa, binabasa muna namin ang tataniman mga ka-farmers, mga ka-viewers, kasi napakainit po. Tingnan nyo, sobrang tuyo ang lupa. Then pagkatapos naman mga ka-farmers to mabasa, kailangan pa natin itong isprehan ng Bioagronica products kasi yun po ang meron natin, at saka Serenade. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, mas maganda na meron po tayong pang disinfect, no, kasi dati po ay taniman po ito ng ampalaya at saka talong, at sa ngayon naman ay pinapalitan na rin natin ng ampalaya, pero nakapahinga na po ito, no, isang buwan at isang linggo na siguro, tamang tama mga 40 days siguro mga ka-farmers, tapos napakainit. So yan, binalikan na po natin sa pagtatanim ng ampalaya. So yun po muna ang aming ginagawa, binabasa po muna namin ang lupa bago namin umpisahan ang pagtatanim. Okay, so ngayon mga ka-farmers, nabanggit natin na mas maganda bago natin umpisahan magtanim, kailangan mag-spray. Pwede Serenade, pwede Bioagronica products. Ang Serenade mga ka-farmers ay palagi ko na pong ibinahagi sa inyo, ay isa po siyang organic fungicide mga ka-farmers, no, Bacillus. Pag Bacillus, good bacteria po siya na may kakayahang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. Tapos mga ka-farmers, kung ang ating gagamitin naman ay Bioagronica, alam naman po natin ang Bioagronica mga ka-farmers kung ano po ang kanyang benefisyong makukuha sa ating halamang pananim na ampalaya.
So sa mga baguhan at hindi pa alam, atin na lang babanggitin para malaman po nila mga ka-farmers. Totally hindi naman po tayo madamot no sa ating natutunang mga pamamaraan at ideas sa pagsasaka o pagpag-farming. So sa mga seryoso lang, share ko lang po sa inyo, yun po ang gamit ko. Okay, so Serenade mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ang dosage kung sa isang knapsack sprayer, kasi i-sprayhan man natin to, gaano po karami. So pwede tayo maglagay ng 40 hanggang 60 ml, yun lang po no, sa isang knapsack sprayer. Tapos mga ka-farmers, pag mag-apply tayo sa mga produkto na yon, kailangan basahin muna natin. So yun po mga ka-farmers ang pinaka mahalaga, na bago natin umpisahan ang pagtatanim po at mag-spray ng mga good bacteria products na mga bacillus, kailangan basa ang lupa parang diretsong mabuhay ang mga good bacteria. So yun po mga ka-farmers no, sa tulong po sa lupang basa ay madaling mabuhay ang mga good bacteria na meron sa ating ginagamit na produkto na Serenade. Pwede naman ang husako mga ka-farmers, good bacteria din siya. Malaking bagay po mga ka-farmers na merong mga good bacteria para mapigilan ang pagkalat sa mga bad bacteria at saka ang pagpanira sa ating mga tanim. Kasi alam po natin mga ka-farmers no, kung hindi natin maagapan ang ating lupa, kung hindi natin aalagaan ang ating lupa gamit ang mga soil conditioner, mga soil neutralizer no, same lang po sila, mga bacillus mga ka-farmers, kung hindi natin alagaan sila gamit ang mga dufos, so kawawa mga ka-farmers ang ating tanim sa darating na mga araw. Kasi alam naman po natin na ang dufos ay pagkain po siya sa lupa, para ang lupa na po ang bahala sa ating mga pananim. Tapos yung Wukosim granule na meron tayo dyan mga ka-farmers, at saka miga, ang beneficyo po sa miga, share ko lang po sa inyo, ay pang-alis asim po siya no, sa lupa. Tapos yung Wukosim granule, kung may tanim na halimbawa ang palaya, mabilis lang pong pardamihin ang kanyang ugat at saka pahabain, din matibay din ang kanyang puno. So yun po ang benefisyong makukuha mga ka-farmers sa paggamit po natin ng Wukosim granule. So sa ating Unique 60 naman mga ka-farmers na Yara, na available po ang nitrogen, phosphorus at saka potassium mga ka-farmers. Yun po ang ating synthetic na fertilizer. So pag once na meron tayong mga ganyang klaseng fertilizer, mabilis lang pong lumaki, lumago ang ating mga pananim. Pero mas maganda mga ka-farmer na ihalo natin lahat no, para makakarami at mayaman ang mga nutrients na makukuha sa ating tanim. So ulitin ko, mas maganda na ilahok-lahok natin no, o ihalo-halo ang ating mga fertilizer. So ulitin ko, ang fertilizer natin ginagamit bago natin umpisa ng pagtatanim, ang nilagay po namin kanina din mga ka-farmers ay Unique 16 Dupos, Wukosim granule at saka Miga Multi-Plant Vitamin. So yun po ang mga magandang fertilizer na pamputing. Pagkatapos naglagay pa ng ipot ng manok, pagkatapos naglagay pa din ng Fertifield organic fertilizer. Tapos binabasa, tapos mag-spray na naman po ng Serenade, mag-spray din na naman ng Bioagronica products para iwas sa ating kinakatakutang bakterya o sakit sa ating ampalaya. So yun po no mga ka-farmers, para maiwasan natin sa darating na araw ang mga bacterial wilt, fungal wilt at saka wilting, o yung tinatawag natin sa tumubse sa talong. Ayan, mag-spray tayo ng mga Serenade at saka Bioagronica Flash. So yun na po no, ang mai-share ko po sa inyo mga ka-farmers. Tapos sa ating kwentuhan sa hapong ito ay babanggitin naman po natin ang ating planting distance. So ang ating planting distance sa pagtatanim ng ampalaya, simula sa isang puno papunta dyan ay nasa 1 metro po. Tapos ang rotoro natin mga ka-farmers, napakaluwang po, 4 meters. Kasi magtatanim po tayo din sa gitna. So ang itatanim natin din mga ka-farmers ay kamatis. So bagong experiment naman po ito mga ka-farmers. So ngayon lang po ako nakasubok no. Kasi pag halimbawa pagkatapos ang palaya ay kamatis, pagkatapos kamatis pwede sa ampalaya or sa talong. So yun po ang palagi kong practice. So ngayon mga ka-farmers,
sinubukan ko din pero dumaan sa tamang proseso. Isang ang buwan kapin ang pahinga, tapos nag-disinfect, tapos inuulit naman mga ka-farmers. So try natin mga ka-farmers kung maging successful po ba ang ating ginagawa. So yung na siguro ang ma-share at maibahagi ko po sa inyo sa hapong ito, kasi umpisahan na po namin mamaya ang pagtatanim din ng ampalaya na ang variety po ay Galaxy Max F1 ng SW Seeds Company. Ang ampalaya na matibay sa tinatawag nating pamamarako at cracking mga ka-farmers. So subok ko na po siya sa loob ng maraming bisis, kasi nasa 4 years na po tayong nagtatanim sa variety na yon. Pero yung variety na yon mga ka-farmers, alam niyo, sa ganitong mga panahon napakainit, maliit ang kanyang bunga. Hindi katulad sa tag-araw o sa tag-ulan na walang problema, kasi nabanggit ko na matibay sa pamamarako at cracking. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo patungkol dyan sa variety na yun ng ampalaya na maiksi ang unang bunga, pero sa mga pangatlo, 4, 5 maganda na mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos no sa ating kwentuhan, sana po mayroon kayong napulot na aral. Na yun lang mga ka-farmers ang sasabihin ko. Una, kasi balik naman nating magtanim sa mga baguhan, planting distance simula dyan papunta dyan sa hill to hill natin ay 1 metro o 1 meter. Tapos sa rotoro, pwede 2 meters to ito 1.5 meters mga ka-farmers, kasi yun po ang tama sa Galaxy Max F1. Kung mistisa, tama na ito, kasi noon mga ka-farmers mistisa ang ating nakatanim din kaya ginagawa natin ng 4 na metro, tapos nagtanim ng talong sa gitna. So ang talong natin mga ka-farmers, nakakapitas lang tayo kunti, hindi naman siya nalulugi, pero kunti lang mga ka-farmers. Hindi katulad dyan noon, yung ninarato natin marami tayong na-harvest dyan. Okay, so yan po no ha mga ka-farmers. Pag Galaxy Max or mistisa, alam niyo, share ko lang, magkaiba po ang planting distance. So sa hill to hill same lang, pero sa rotoro, kung max mga ka-farmers tag-araw, pwede ra 2 meters, pero pag mestiza naman pwede siya 3 meters hanggang 4 meters, katulad sa akin 4 meters, kasi magtatanim naman po ako ng kamatis sa gitna. So sabay sila mga ka-farmers, hindi katulad dati na magtatlong linggo na ang ampalaya bago natin na itanim ang talong. So ngayon sabay sila, pagkatapos siguro sa ating ampalaya, itatanim din natin ang kamatis sa gitna. So sabay lang siguro. So pag 1 buwan to mga ka-farmers, ang ating ampalaya hanggang dini lang. Pag 1 buwan ang kamatis ay may bulaklak na. So yun po no mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo patungkol dyan. Okay, so hanggang dito na lang po tayo siguro no. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa ating usapang gulayan sa hapong ito. Ulitin ko, mega love shout out po uli sa inyong lahat. Happy watching, God bless at all, at mabuhay po tayong lahat. Bye bye na po, thank you.